Shalom! Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw sa lahat ng ating sumusubaybay at mga tumatangkilik again sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes. It's Tuesday here in Hong Kong. At ang date po ngayon ay January 19, 2021. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? At ako po'y nananalangin ng patuloy na biyaya ng Diyos ay nararanasan natin sa kabila ng hamon ng buhay, mga challenges, mga sirkumstansyang pinagdadaanan natin sapagkat andyan pa naman ang ating kalaban, nandiyan pang ating global pandemic ng COVID-19 at sabi nga nila ay meron ng 3 bagong variants na iba doon sa original na COVID-19. So, saan ba patungo ang buhay? Ano nga ba ang naghihintay sa atin? Pero maganda po ang topic natin ngayon. Kasi yan po ang sasagot sa lahat ng pangamba, lahat ng mga takot, at lahat ng mga tanong ng ating isip. God is greater than your fears. Yan po ang ating pag-usapan. Ang ating Diyos ay higit sa lahat ng ating mga takot. Purihin ang pangalan ng Diyos. Pero bago po ako mag-anyayang samahan akong manalangin, muli, pwede ho nating i-share ang broadcast na ito sa ating mga Facebook friends upang ang mga biyayang tinatanggap natin, ang salita ng Diyos na tinatanggap natin, ay pwede rin nilang matanggap. Amen. At kung meron kayong mga nakakaligtaan na mga daily devotionals mula pa nung March 25, 2020 hanggang ngayon, naka-upload po lahat yan sa YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. JLG Space TV. At kapag kayo po ay nasa ating YouTube channel na, don't forget to press the subscribe button. And also, isama nyo na rin po yung notification bell upang lahat ng future video uploads natin ay ma-notify po kayo. Amen. Yan nga pong ating topic. Sabi ko kanina, God is greater than your fears. Amen. Mas makapangyarihan ang Diyos. Mas malaki ang Diyos kesa sa anumang kinatatakutan natin. So, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa panalangin at ialay natin sa Diyos ang ating pag-aaral ngayon. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat muli sa panibagong sigla, panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Alam namin na meron na namang mabubuting bagay na inihanda para sa inyong mga anak. Maraming salamat dahil ikaw ang Ama na kailanman hindi nagkukulang at tatanggapin namin ang biyaya ng iyong salita ngayong umagang ito. Pagpapala hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng aming kaibigan na nabahaginan nitong aming pag-aaral ngayon. I-bless mo kaming lahat. Buksan mo ang kalangitan at ibuhos mo po ang masaganang biyaya sa aming lahat. Maraming salamat po. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. So katulad po ng aking pong sinabi, ang topic nga po natin ay God is greater than your fears. God is greater than your fears. At nais nating iugnay
ang ating key passage sa ating pag-aaral mula sa Hebrews chapter 13 verse 6. Hebrews 13 verse 6. So we can confidently say, "The Lord is my helper. I will not fear." Hallelujah. Very short na verse pero very powerful. So we can confidently say, "The Lord is my helper. I will not fear." Hebrews 13 verse 6. Hallelujah. Yan po ang verse na iugnay natin ang ating topic, God is greater than your fears. There was a time in my life when I had more fears than I could count. Maaring ganyan din. Maaring nakaka-relate din kayo sa aking sinasabi. Dumating din sa punto ng buhay ninyo, maari, katulad ng pagdating sa punto ng aking buhay, na marami akong kinatatakutan, marami akong fears, na halos hindi ko na nga maaring mabilang kung ilan yun. I was always afraid the absolute worst would happen. Marami ho tayong, iba't ibang klase. Ang ina-expect natin ay worst will happen. Worst things will happen. Worried about many things. The state of the world, kalagayan ng mundo ngayon, ang political landscape ngayon, ang economic landscape ng buong mundo, ang estado ng buong mundo. Ano pa? And what tomorrow would bring. At ano nga ba ang naghihintay bukas para sa atin? Ano ba ang dala ng bukas para sa atin? And as a result, I couldn't enjoy my life or have the peace God wanted to give me. Yan po ang problema. Pag ang umiiral, ang pinairal natin ay takot, ang resulta po niyan, hindi na natin ine-enjoy ang mga buhay natin at ang kapayapaan ng Diyos na nais niyang ibigay sa atin ay hindi na rin natin mararamdaman sapagkat pinaghari natin ang takot sa mga puso natin. Fear is one of the primary weapons Satan uses to keep us from moving forward and enjoying the good life God has for us. Amen? Di nga po ba? Ang takot ang pinaka-unang sandata ng kaaway na ginagamit niya laban sa atin upang hindi tayo maka-usad, hindi tayo makagalaw, napaparalyze po tayo at hindi natin ma-enjoy ang mabuting buhay, ang magandang buhay na nais ibigay ng Diyos sa atin. Yun po ang gusto niya. Pero the moment umiral po ang takot, na minsan mas malaki na nga ang tingin natin sa takot kesa sa tingin natin sa Diyos. Especially when something negative happens, the enemy wants us to focus on all of the what ifs and fill our lives with worry and fill our lives with anxiety. Di po ba, mga minamahal? Nangyayari po ito, ang fear ay na-entertain natin lalong-lalo na kapag may mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin. At nais ng kaaway na doon tayo mag-focus sa mga negatibong bagay na dumarating. Doon tayo nakafocus doon sa mga paano kung, what ifs. Napakarami nating what if.
paano kung, and fill our lives with pag-aalala, worries, and anxiety, yung kabalisahan ng ating mga isip. He desires to pull our focus away from God's love and faithfulness. Yan po ang papel ng kaaway eh. Ang gusto niya, bunutin, alisin niya tayo sa ating focus, ilayo niya tayo sa ating focus sa Diyos. At makalimutan natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, at makalimutan natin dahil wala tayo sa focus na ang Diyos ay tapat na Diyos. Hallelujah. That's why the Bible says in 1 John 4:18, ano po ang sabi ng Bible? There is no fear in love, but perfect love drives out fear. 1 John 4:18. Di po ba? There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ibig sabihin, kapag meron pang fear, hindi pa perfect yung love natin sa Diyos. There is no fear in love because perfect love drives out fear. Very clear po yan, di po ba? Sa 1 John 4:18. So, understanding God's love is the antidote for fear. Kumbaga, ang ating pinagdadaanan ngayon, meron pong COVID-19, tapos may bagong variants, pero ang bakuna, yan po ang antidote. Yung bakuna, ang pamatay, ang panira, ang pangwasak ng fear, ay yung understanding God's love. Yun pong ibig sabihin nun. Understanding God's love is the antidote for fear. God wants us to know just how much He loves us and desires to help us. Nais po ng Diyos yan. Na matutunan, makilala natin at maintindihan natin gaano kalawak ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay hindi malirip, hindi masukat ng ating isip. At nais niya na magamit natin, pag naintindihan natin ang desire ng Diyos, ang pag-ibig niya, ang siyang makakatulong sa atin. Hallelujah. Amen. And one more verse ang nais kong i-share, ang nasa Hebrews 13 verse 5 in the Amplified. This time we will read in the Amplified version. And Hebrews 13 verse 5 is one of my favorite passages of Scripture. Just look at what God says about you. Very promising. Hebrews 13 verse 5 in the Amplified version. I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support. Nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Yan po ang linalaman ng Hebrews 13 verse 5 in the Amplified Bible. Kaya nga, naging paborito po natin yan dahil personal po ang pangungusap ng Diyos sa atin. I will never, under any circumstance, desert you. Hinding-hindi kita iiwan anuman ang mga sirkumstansyang dumarating or leave you without support. Nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake or let you down or relax my hold on you. Assuredly not.
Hallelujah. So always remember, whatever you're facing today, God is bigger than your worries. God is bigger than your problems. God is bigger than your fears. Lagi nating alalahanin po yan, mga minamahal. Ano man po ang ating mga hinaharap, kinahaharap, pinagdadaanan sa mga panahong ito, I hope na ang umiral sa ating puso at umiral sa ating kaisipan ay maisip natin na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang mga alalahanin natin. Na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang mga problemang dumarating sa atin. Ang Diyos ay mas malaki sa mga bagay na kinatatakutan natin. Amen. Amen to that. Totoo po yan. He knows every one of your needs. Amen? Before you ever have them. And He delights in taking care of you. Alam niya lahat. Bago pa tayo magkaroon ng pangangailangan, alam na niya. At alam niya ang probisyon sa ating mga pangangailangan. Bago pa tayo magkaroon ng pangangailangan. At gustong-gusto ng Diyos, He delights in taking care of you. Di ka niya iwan. Di ka niya pababayaan. Pangako niya po yan. Amen? Pangako ng Diyos. Kaya pong ating declaration ngayon, sa umagang ito, let us declare, when I am fearful, help me to focus on your love and faithfulness, especially during times of difficulty or uncertainty. Fill my heart with your peace and help me to place my trust in you. In Jesus' name, amen. One more time, beloved. God, when I am fearful, help me to focus on your love and faithfulness, especially during times of difficulty or uncertainty. Fill my heart with your peace and help me to place my trust in you. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magtapos, nais kong ituloy ang pananalangin sa pagtatapos natin. Lord God in heaven, tunay po maraming salamat dahil binigyan mo kami ng assurance na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. O hindi mo hahayaan na ang maghari sa amin ay takot. Dahil lagi mong ipapaalala sa isip, sa puso namin na ikaw, O Diyos, ay mas higit, mas malaki kaysa sa anumang takot na maaring ilagay ng kaaway sa aming harapan. Pagpalain mo po ang bawat sa amin, O Diyos. Dumaloy po ang mayamang mong biyaya sa inyong mga anak. Umaasa kami na ang kalangitan ay magiging bukas at ang biyaya ay iyong ibubuhos sa amin na maranasan namin ang iyong biyaya, Panginoon. Dadaloy ito sa aming mga mahal sa buhay. Dadaloy ito sa lahat ng taong konektado sa amin. Kagalingan sa kanilang mga sakit, probisyon sa aming mga pangangailangan, at ang pagpapalakas mo sa bawat mga nanghihina. Umaasa po kami, Panginoon, na inyong katagpuin ang bawat pangangailangan namin. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay araw ng
Martes. At magbabalik po tayo mamayang alauna with my partner, katandem si Pastor Julie Alog sa Hope Hour. Alauna po. And here is Pastor Rene Alog po. God bless us all and Shalom. When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion